nakaraang buwan, nag-viral ang video at litrato ng bahaging ito ng Biñan River na nagkulay pula. Konektado ang Biñan River sa Laguna Lake, kaya inimbestigahan ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang insidente. Dito, natuklasan nila na galing sa isang pabrika ang wastewater na direktang itinapon sa ilog. Sa cellphone video na ito, literal na nagkulay pula ang Biñan River sa barangay Sorosoro. Nagsimula yan sa report ng mga social media natin. So immediately nagpadala ng team ang LLDA. May nakita na isang wastewater discharger doon sa area and then nakakuha kami ng wastewater. At yun yung sinubject namin for wastewater analysis. Ayon sa LLDA, maaaring kasuhan ang mga kumpanyang mapapatunayang nagtatapon ng wastewater direkta sa mga ilog. Failure to conform with the effluent standards, may mga corresponding penalties. Ang tinitingnan natin dyan is, based sa Clean Water Act, ay 10,000 pesos per day minimum or up to 300,000 pesos per day maximum. So aside from the penalty, yung monetary penalties na yan, ay pwede natin silang issuehan ng cease and desist order to abate and control pollution doon sa area. Kung tutuusin, hindi natin dapat direktang itinatapon sa mga ilog, lawa at dagat ang wastewater. Sa Republic Act 9275 o the Philippine Clean Water Act of 2004, dapat dumaan muna sa wastewater treatment plant ang maruming tubig mula sa mga bahay, gusali, pabrika, at iba pang establishmento. Naging malaking issue ang problema sa sewerage system at pagtatapon ng maruming tubig direkta sa karagatan ng Boracay. Yung tubig ulan mula sa mga kanal dadaloy dapat sa pipe na ito hanggang makarating ng dagat. Pero natuklasan ng DENR na may mga illegal connections. So yung illegal connections ay sewerage o dumi mula sa mga establishments. Kaya ang lumalabas na dito sa pipe na ito ay hindi na lamang tubig ulan. Lumalabas na rito pati mga dumi mula sa mga sewerage ng mga establishments. Kaya kung makikita ninyo, nangingitim itong tubig na lumalabas papunta ng dagat. Ipinasara ang Boracay para isaayos ang sewerage system. Bago tuluyang buksan sa publiko ang Boracay sa Oktubre, kailangan raw munang maikabit sa wastewater treatment facility ang lahat ng establishmento sa isla. Pero ayon mismo sa MWSS, 10 times worse ang problema ng wastewater o sewage dito sa Metro Manila. Ang tanong, may hakbang din ba para magkaroon ng maayos na wastewater treatment facilities dito sa Metro Manila kung saan nakatira ang halos 13% ng ating kabuuang populasyon? Sa isang pag-aaral ng Greenpeace, kabilang ang Ilog Pasig sa mga pinakamaruming ilog sa Pilipinas. Dumadaan ang ilog sa 5 syudad. Bibisitahin namin ang Ilog Pasig. Sa malaking bahagi nitong Pasig River, kulay brown yung tubig. Pero mapapansin nyo, sa bahagi na yon, yung lagusan ng tinatawag na wastewater, ang kulay na ng tubig doon, kulay itim. 1970 pa may presidential decree na tinawag na Philippine Environmental Code na nagsasabing kailangan munang isailalim sa treatment ang wastewater bago itapon sa ilog. Makaraan ng 50 taon, eto ngayon, ang Metro Manila Sewerage System. Napansin din namin ang ilang informal settler na direkta ng nagtatapon ng kanilang wastewater at iba pang dumi sa ilog. Ayon mismo sa MWSS, 14% lang ng required number ng mga sewage treatment plants ang meron tayo. Kaya karamihan sa mga bahay at mga gusali, sa mga ilog tulad ito, inilalabas ang kanilang wastewater. Nauna na rin naming pinuntahan ang Estero de Magdalena sa Maynila, kung saan ang ilang residente sa estero na rin nagtatapon ng kanilang mga dumi. Ito yung isa sa mga sinasabing palikuran ng mga taga rito. Ang masaklap, pag kailangan nilang dumumi, umihi, dito ginagawa, pero ang bagsak sa estero.
Pinayagan kami ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na makapasok sa isa sa 58 na wastewater treatment plant sa Metro Manila. Sa tinatawag na preliminary treatment, dumadaan ang wastewater na nagmumula sa mga bahay at mga establishmento. So merong bar screen na yung mga basura natatrap dito. And then kinukonvey, ito yun, no? Umaakyat dito yung basura and then kukuliktahin. So yung maruming tubig, purely liquid yung pumapasok. Papasok doon sa ating aeration tank. Dito, hinihiwalay ang tubig sa mga humahalong basura. Tsaka, dadaan ang tubig sa secondary process, kung saan isinasama ang wastewater sa mga microorganism na kakain ng dumi ng wastewater. Yung microorganism, pag dumami yon, kakainin niya yung dumi. So, after na makain niya yon, pag wala na siyang makakain na dumi, namamatay na sila. Pag namatay sila, yun na yung magiging sludge. Susunod ang sedimentation process. Pagkatapos ay i-disinfect ang tubig. Kaya kapag ibinalik na sa bodies of water, mas malinis na ang tubig. Kung makikita nyo, ito, tubig na ito, galing sa sedimentation yan. At kung kukuliktahin mo yan, ito yon. Ganito ka-clear. Pero itong dumadaloy na ito, isasubject pa natin ito sa disinfection using chlorine. So, itong area na ito, sa ilalim na yan, yan yung chlorination tank. Bago natin i-dispose sa creek. Nandito tayo ngayon sa creek kung saan dinidispose yung treated water, yung kanang bahagi, yun yung galing sa planta. So, ito yung malinis na tubig na after na dumaan sa proseso ng treatment doon sa ating unang mga binisita na mga proseso. Kahit malinis yung ating tubig, makikita natin yung disposal point kung gaano karumi. So, ang pinakikita lang namin dito, ito ay dapat collaborative efforts ng lahat ng mga agencies. Ang problema, sabi mismo ng MWSS, 22% lang ng kabuuang populasyon ng Metro Manila ang konektado sa wastewater treatment facilities. Tama yan because may every 5 years yan, mayroon silang yung sa business plan nila. Yung nga sinasabi ko, every 5 years yan, dagdag ng dagdag yan until they will reach the 100% by 2037, which is the end of the extended concession agreement. So, hopefully by that time, wala tayong problema dyan sa sewage system. Nakakunik na yan. Kung hindi pa nakunik yan dahil sa yung mga concerns, yung mga problema, at least that will be augmented by the trucks that are being moved around to collect garbage. Kaya walang duda, halos 80% ng populasyon sa Metro Manila, maruming tubig ang itinatapon sa mga ilog, dagat at lawa. Paliwanag ng MWSS, mahalagang mapanatiling malinis ang freshwater resources gaya ng ilog at lawa. Dito kasi nanggagaling ang tubig na iniinom natin. Ang Angat at Ipo Dam halimbawa, na pinagkukunan ng tubig ng dalawa sa water concessionaires sa Metro Manila, konektado sa ilang ilog sa Bulacan at Quezon. 90% ng buong Metro Manila ang sinusuplayan ng mga dams. Yung source pa lang, pag-ingatan mo na para sakaling mapunta doon sa ating depository. Pagka kinunan na natin ng tubig na gagamitin naman natin sa bahay, hindi ganun kabigat ang filtration na kailangan. Hundreds of millions ang gagastusin mo kung magko-concentrate ka on the filtration plant. So, what you need to do is concentrate on the pollution. Pero bukod sa mga dam, isa sa pinagkukunan ngayon ng inuming tubig, ang Laguna Lake. Itong Ilog Pasig ay konektado sa Laguna Lake. Sakop ng Laguna Lake ang 29 na syudad at bayan. Sa lawa kumukuha ng supply ang mga water concessionaires. Sinasailalim sa treatment para maging inuming tubig para sa ilang residente ng Metro Manila. 21 ilog ang konektado sa Laguna Lake. Kaya anumang duming itinatapon sa mga ilog na ito, dumidiretso sa lawa. Ang major source ng freshwater ng Laguna Lake ay mga nanggagaling sa malalaking ilog ng Pagsanhan, Santa Cruz, yung sa bandang eastern side ng Laguna Lake. Almost
50% ng mga fresh water ay dyan ang gagaling. Although dito sa bandang part ng Metro Manila, walang masyadong malalaking ilog. Unfortunately, kung alin yung maliliit na ilog na malapit sa Metro Manila, yan yung malaki yung contribution ng in terms of pollution. Matamlay at parang lantang gulay. Ganito namin inabutan ang magkapatid na Ajaira at Amira. Ilang araw nang may diarrhea ang magkapatid. 3 po silang nagtae. Gawa po sa marumi pong tubig. Tapos po dinala ko po sila sa yun nga po yung sabi sa amin na painom daw po ng maruming tubig. Sa 3 taong pamamalagi nila rito, halos araw-araw daw nilang pinuproblema kung saan kukuha ng malinis na tubig. Bukod sa malayo ang rasyon, kapos din daw ang pamilya sa pambili ng malinis na tubig. Dahil sa hirap ng tubig sa kanilang lugar, tinitipid ni Emmy ang bawat galon ng tubig na kanilang ginagamit. Nahihirapan po kasi kami. Na araw-araw po namin ginagawa, naghihigib po kami. Kasi po yung pinggan, tapos magsasaing po kami. Masakit po na hindi po namin mabigay yung malinis na tubig para po sa mga anak namin. Messenger ang asawa ni Emmy sa isang kumpanya. 2 beses sa isang linggo lang daw siyang tinatawagan ng kumpanya para magtrabaho. Dahil hindi regular sa trabaho, halos 600 lang ang kinikita niya sa isang linggo. Kapos na kapos para sa mga pangunahing pangangailangan ng pamilya gaya ng tubig. Ito po, ginagawa po namin dito, iniipon po namin, di po namin ito tinatapon. Mamaya po, ipanghugas po namin ito ng kamay at paa bago po kami matulog. May ilang lugar sa bansa na wala nang pumapatak na tubig sa kanilang mga gripo. Noong nakaraang buwan, nakatanggap kami ng mga mensahe mula sa aming Facebook page. Laman nito ang sumbong ng ilang residente sa Bulacan na problema raw ang kawalan ng supply ng inuming tubig. Habang patuloy nating dinudumihan ang pinagkukunan natin ng malinis na tubig, may ilang lugar sa bansa na wala nang pumapatak na tubig sa kanilang mga gripo. Noong nakaraang buwan, nakatanggap kami ng mga mensahe mula sa aming Facebook page. Laman nito ang sumbong ng ilang residente sa Bulacan na problema raw ang kawalan ng supply ng inuming tubig. Pupuntahan ng Reporter's Notebook ang lugar. Dito sa San Jose del Monte City, Bulacan, ramdam ng ilang residente ang kakulangan ng malinis na tubig. Nagkakaroon na siya mga 2 na madaling araw, tapos kakaroon ulit ng mga 11. Tapos sa madaling araw, kailangan namin magpuyat para magsahod ng tubig. Siyempre, paano, mga pagod na kami, hindi kami nagigising ng ganong kaaga. Ako, gumigising kasi ako, 3:00 pa lang ng madaling araw, nagsasahod na ako. Kasi pagtungtong na minsan, 4:00, wala na kagad kami tubig dito. Tapos pagka magkakaroon ng tubig, minsan 12:00, 1:00. Wala pong tubig. Wala po eh. Lagi po ba yan? Madalas lagi, halos araw-araw. Isa sa mga nagrereklamong residente, si Richard Padilla, 42 taong gulang. Malabo po yung tubig namin, minsan pawala-wala, papatak-patak. Minsan yung ilang oras lang na mayroon, tapos mawawala na naman yung tulo. Ganun na naman. Hanggang sa malabo yung tubig namin. Paputol-putol na nga raw ang supply ng tubig. May mga pagkakataong pang marumi at may mabahong amoy ang tubig na lumalabas mula sa gripo. Madalas ba na ganyan yung kulay? Mas malabo pa yan. Parang may lasa siyang putik na putik talaga na paabaho. At para mainom ang tubig sa gripo, pinapakuluan at sinasala na lang nila ito. Dahil may kakulangan ng malinis na tubig. Sa balong ito kumukuha ng tubig si Mang Richard at kanyang mga kapitbahay. Minsan yung ginagamit namin panlabay, dito na lang po sa balon. Kaya minsan yung mga tubig namin, iyan na lang po na ginagawa namin pagsahin, tinitipid namin, inumin.
Tapos pag panligo, minsan dito na kami naliligo sa balon. Talagang kulang na ang tubig ng San Jose del Monte. Dahil basically, yung tubig na nanggagaling sa angkat ay para sa Maynila. Yung water district ang siyang supplier ng tubig dito sa amin. So, 60% lang ang nabibigyan niya ng tubig for the whole city. Pinadalhan rin namin ng sulat ang Water District na nakakasakop kina Richard at sinubukang tawagan para hinga ng reaksyon. Pero hindi sila sumasagot sa aming mga tawag. Ang mga konektado sa mga water concessionaire, sanay na sa isang bukas lang ng gripo, may tubig na lalabas. Pero paano kung walang pumatak dito isang araw? Ito ang realidad para sa marami sa ating bansa. Katunayan, base sa isang pag-aaral, 9 milyong Pilipino sa buong bansa ang walang access sa malinis na tubig. At dahil galing sa mga freshwater, gaya ng mga ilog at lawa ang tubig na iniinom natin, mahalagang mapanatili nating malinis sa mga ito. Dahil kung hindi, ayon sa eksperto, darating ang panahon na magiging limitado na ang ating inuming tubig. Patuloy na masisira yung katubigan natin. At to the point na makikita na lang natin, hindi lamang estero yung mga dead water bodies natin, yung mga nangingitim. No? Darating yung time, even yung oceans natin ay polluted na. Based doon sa batas, sa 2037 pa, magiging 100% compliant yung ating mga sewerage system sa Maynila. Kung saan yung ating mga concessionaires, yung Maynilad, yung Manila Water, yung MWSS, makakatupad lang sa pinag-uutos ng batas sa 2037. Pero ang action naman ngayon ng DNR is huwag nang dagdagan yung polusyon sa ating tubig. Sinisiguro natin na the minimum is meron kang septic tank at yung grease trap. Lumabas sa pag-aaral ng Environmental Management Bureau o EMB na sa sinuring 127 freshwater bodies sa bansa, 47% ang may good water quality o maayos sa kalidad ng tubig. 40% naman ang may fair water quality at 13% ang may poor water quality o mababang kalidad ng tubig. Mataas rin ang kaso ng mga waterborne diseases sa bansa. Mahigit 4,200 na tao ang namamatay taon-taon dahil sa pag-inom ng maduming tubig. Ang MWSS, gumagawa naman daw ng paraan para madagdagan ang mga wastewater treatment facilities sa Metro Manila. As we progress, dadami yung septic, yung treatment plants, mababawasan yung truck. Until siguro, konting-konti na lang yung truck by 2037. Because by that time, we shall have covered everything by all the plants. Hindi man yan centralized kasi naka-spread out all over sa concession area. So, may mga treatment yan. Ibig sabihin, bawat area, may sariling treatment plant yan. Target din nilang mas mapataas ang bilang ng mga bahay at establishmento na konektado sa mga pasilidad. Ang tubig na iniinom at ginagamit natin noon, siya pa ring tubig na iniinom natin ngayon. Umiikot lang ang siklo. Kaya mahalagang mapanatiling malinis ang mga pinagkukunan natin ito. Ngayong itinuturing na higit na mas malala ang problema sa wastewater sa Metro Manila kumpara sa problema sa Boracay. Panahon na para ito naman ang pagtuunan ng pansin. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.